kay Senator Ping Lacson ay posibleng pag-upo nila sa pag-umpisa ng ang Blue Ribbon Committee sa darating na November 14 ay unang hakbangin ay ipapahanap nila si Technical Sergeant Orly Gutesa. Ayon sa kanya ay napatunayan ng ang executive judge ng Manila na nagkaroon ng falsification o perjury sa ginawang statement, no, doon sa sinumpaang salaysay ni Gutesa. Kaya nga sabi ni Senator Lacson ay posibleng ipahanap ito ng husgado at para maumpisahan ang preliminary investigation. Kaya nga, mga kababayan, ito yung aantayin natin dahil nga ay sabi pa ni Senator Ping Lacson ay kahit na hindi kumpirmadong pirma ng public attorney ang kanyang sinumpaang salaysay, dahil nga ito ay sinumpaan niya doon sa yung kanyang testimonya doon sa Senate Blue Ribbon Committee, ay ito ay magiging valid pa rin. Ika nga ni Senator Ping Lacson. Pakinggan muna natin mga kababayan ang sinabi ni Senator Ping Lacson. Importante yun. Kung madadala yung logbook at mag-testify yung may dala ng logbook, na totoo nga sa ganitong period, sabihin natin meron specific date or days, between December 2024 and August 2025, mahalaga yon. Kasi magiging very credible at saka daming yung evidence ng salaysay sa pamamagitan ng salaysay ni Orly Gutesa. At kung wala naman sa logbook, walang dumating doon, na-convoy namang sasakyan, at may testimony na wala talagang dumating doon, bagsak yung credibility altogether ng salaysay ni Orly Gutesa. Ito, missing in action si Orly Gutesa. Baka may balita kayo sa former Marine. May mga kontak ka dyan sa military. Nasa kaya siya? Madali ba siyang ma-summon kung sakasakali? Pinacheck ko na yung mga addresses. At katunayan, humingi ng tulong nga yung RTC Manila. Doon sa address, pinadala namin sa kanila. Pero ang sabi, wala na raw si Gutesa, hindi na doon nakatira. Yes. So, ang subpoena na ipapadala namin sa kanya, ay i-course namin through the office of Senator Marcoleta. And or, doon sa... Ayan, nadinig po natin mga kababayan, no, na mayroon ng summon na ipinadala kay Orly Gutesa doon sa kanyang tinitirhang bahay, pero ayon sa ulat ay hindi na ito nakatira doon. Kaya sabi ni Senator Ping Lacson ay ipapadala na lang ang summon doon kay sa opisina ni Senator Marcoleta at saka kay Defensor, kay Mike Defensor. Kaya nga itong mga kababayan ay dahil nga sila naman ang nagdala kay Gutesa doon sa ginagawang hearing sa Senado. Kaya nga dahil nga ito ay kanilang ginawang witness doon, ay sila ang may karapatan din. Binigyan ng sabi ni Ping Lacson ay isa sila na magbigay alam kung nasaan si Gutesa. Yan, sabi niya ay nung nagkaroon nga ng pagpunta doon ni Gutesa sa opisina, ay dumiretso ito sa opisina ni Senator Marcoleta. At makikita natin mga kababayan na bago pumunta doon sa ginagawang hearing ay doon muna ito tumambay. Sabi pa nga ni Senator Ping ay halos 30 minutes na doon sa opisina ni Senator Marcoleta. Ayan, pakinggan muna natin mga kababayan. Ni dating Congressman Mike Defensor. Kasi sila naman nag-present, lalo si Senator Marcoleta. Kaya sana alam nila kung paano makontak. Kasi chinek ko rin yung CCTV doon sa Senado, noong araw na pagdinig na nando si Gutesa. Dumating siya doon as early as 8:27. Pagkatapos siya may sumalubong sa kanya, dumiretso siya sa opisina ni Senator Marcoleta. Sabat siya, diretso siya, sinamahan siya nung staff ni Senator Marcoleta doon sa gallery. At nanatili siya doon habang kami nagkakaroon ng pagdinig.
pinababa siya mga bandang, I think, 10:27, pinawag siya, nanggaling siya doon sa gallery. Bumaba siya. So, ganun kalawak yung pakipag-ugnayan ni Sergeant Gutesa kay Senator Marcoleta. Kasi maaga siyang dumating, pumasok sa opisina ni Senator Marcoleta, I think he stayed there for around, kung doon nagkakamali mga around 30 minutes. Pagkatapos lumabas. Ayan mga kababayan, no, ay klarong-klaro sa sinabi ni Senator Ping Lacson dahil nga sabi niya nga ay pinatingnan niya ang CCTV doon sa Senado kung saan pumasok si Gutesa at saka nakita niya itong may kasama at na ayun ang pinapahanap niya kung sino itong kasama ni Orly Gutesa. Pero ang kanyang sinabi ay dumiretso ito doon sa opisina ni Senator Marcolita 8:27 ng umaga bago ito pumunta doon sa gallery at nung hanggang sa pinatawag siya doon sa ginagawang investigasyon. Kaya ito mga kababayan ay ating aantabayanan sa susunod na mga sesyon ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo na kung si pagbalik ni Senator Ping Lacson sa November 10 as being the chairman of the Blue Ribbon Committee. At sa pagdinig nga, sabi niya sa pagdinig sa kung mag-o-open ang pag-iimbestigasyon ng Blue Ribbon Committee ngayong November 14 ay titingnan nila ang kung itong patungkol kay Orly Gutesa. Kaya nga yan mga kababayan ang ating latest update ngayon patungkol sa ginagawang hearing doon sa Senado. Ito po sa inyo Kuya Ran sa PPNC Commentary. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.